Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobreng Kapampangan. For today video, heto at magpapabox tayo. At mga naipon ko na mga pasalubong ay heto na. Sa mga magpapabagahe dyan, ang hirap na mag-ipon ng ipapabagahe. Tuwing sahod, iniisip natin na ano ba ang bibili natin, ano ba yung papasalubong natin. At ako, isa pa rin dito na mga OFW na ganito rin ang problema. Na problema mo na nga yung pagpapadala, pagbabayad ng bagahe, problema mo pa rin kung sino yung bibigyan mo, kung ano yung ipapabagahe mo. Ang hirap, di ba? So, kami mga OFW, kung ano yung mga binibigay namin sa inyo, pagtiyagaan ninyo. Dahil kami mga OFW, lahat ng mga binibili namin ay pinagpapagura namin at binibigay sa inyo. Masaya kami kung ano yung naibibigay namin sa inyo. Sana ganun din kayo, i-appreciate ninyo. Huwag na kayong mamili kung ano yung gusto ninyo. Basta kung ano yung tao sa puso namin na kaya namin ibigay sa inyo ay binibigay namin para maging masaya kayo. So, ayan guys. Bibigyan ko kayo ng tip kung paano magpabagahe at paano maghanda. Kagaya nito guys. Ito. At ang tagal kong inipon din to, mga cosmetics, mga sabon, toothpaste, mga pagkain. Ayan, every month binibili ko yan. Iniipon at kung ano yung dapat na ipabagahe na kailangan ng ating pamilya. So guys, ito. Panoorin ninyo kung paano magpabagahe. At ito, at inano na natin itong ating bagahe. At in-scotch tape ko na. Kailangan guys, maayusan nyo yung pagkaka-tape kasi kung minsan pagdating sa pier, hinahagis yan. Baka yung ibang mga gamit ninyo ay pumutok o sumabog o yung lalo na yung mga ganito na lotion, kailangan takpan ninyo, tape ninyo kasi minsan pag bitaw ng ganyan yan, yung ano nito, pores nito ay sumasabog, kailangan i-tape ninyo guys. Mga toothpaste din yan, takpan ninyo, scotch tape ninyo. At umpisahan natin ngayon ang pagbabagahe. At yung mga pagkain na ganito, mga chocolates, huwag nyo isama dito sa mga cosmetics or yung may mga pabango, mga sabon kasi maglalasa yan, or yung mga detergent, soap, wag isama dito sa mga ibabagahay ninyo ng pagkain, mga gatas, palaman, chocolates, ayan, wag nyo isama-sama. Yung mga gamit lang, mga kagaya nito, mga pabango, mga shampoo, toothpaste, ayan, at mga gamit, mga sapatos, mga damit, o sama-sama dito. At kung mayroon pa kayong pabagahe na isa pa, isama ninyo doon sa pangalawa, or yung iba na hindi masyadong nangangamoy, huwag isama yung pagkain kasi possible na yung chocolates ninyo ay ma-absorb niya. Halimbawa ito, chocolate yan, at naglagay kayo ng pabango o detergent soap, mag-a-absorb na yan, hindi nila makakain, sayang lang guys. So ayan, at umpisa na natin. Yan yung mga papabagahe ko. At ayan ang dami guys. Na pamili ko na yan dyan sa ukay-ukay. Ang hirap mag-ipon ng bagahe guys na ipapabagahe sa Pilipinas. Ayan ang dami diba? Meron pa ako isa doon. At ayan pa yung isa. At ito pa yung isa. So hindi ko isa sabay-sabay, inuunti-unti natin yan. So ayan, at umpisa na natin ang pagbabagahe.
At ayan, na tape na natin itong ating box na malaki. Extra large yan guys. Guys, ito nga palang box na ito, itong extra large na yan ay 35 real. Yung ganyang kalaki. At meron din na maliit yun. Yung box na ganyang kaliliit is I think 19 real. Yung medium or yung maliit. Basta iba-iba ang presyo ng box. Hindi po libre ang box sa pagpapadala, lalo sa mga padalahan ng cargo o yung box. May bayad po yan plus the insurance at saka yung kilometro. Yun yata may mga bayad guys. So ayan, at na natin, na-tape na natin ang sapuitan. So wag muna natin i-tape dito sa side na ito kapag napuno na natin at saka na natin i-tape yan. So ayan, ganda na yung aking mga ipapabagahe. At ito, bumili nga pala ako ng carpet para sa bahay. At malaking carpet yan, malambot siya. At ganyan yung paglalagay ng carpet sa bagahe. Pahaba mo siyang ganyan, pa-slide. Ayan o, tingnan ninyo. Tapos ito, para pag sinara nyo ng ganyan, nakaganyan siya. So ayan. So bumili din ako ng upuan na wala lang, pahingaan lang. Ayan, ilagay natin dito. Ayan, ilagay natin doon. Ayan. At guys, meron pa akong tip sa inyo. Huwag kayong maglalagay ng may baterya. Kasi bawal yan kung sa air cargo, yung may mga magnetic o yung mga pumuputok na mga gadgets ay hindi pwede yan. Lalo na yung flashlight na di baterya o yung mga gadgets na magnetic. Bawal po yan kasi nakakasagabal sa paglipad ng eroplano. Huwag kayo din maglagay ng mga lighters o yung mga patalim dahil bawal yan, delikado din sa pagbabagay na lalo na sa air cargo. Bawal po yan. Pwede yan sa sea cargo at sa air cargo hindi po pwede. Kaya ayan, yung mga gamit na naipon ko, heto na at linagay ko na. Ang bigat guys, ito biro nyo, extra large na yan. Sobrang bigat na kasi ayan, mag-uumpisa akong mag-business at magluluto. Bumili na rin ako ng mga pressure cooker, mga kawali, kaserola, sandok, mga kawali, ayan, marami at mga tray. Ayan ang mga inihanda ko at ayan mga iba. At saka ayan, pinaghiwa-hiwalay natin yung ating mga bagahe from the cosmetics to the food. Kasi yung mga sabon tsaka cosmetic yan, magkakasama yan. Yung palaman, mga gatas, chocolates, or mga biscuits o ano pa man, yan ang magkakasama sa pagkain. Pero yung mga ganyan na mga pabagahin ninyo na cosmetics, at saka guys, yung pabango bawal din ipabagahe sa air cargo. Perfumes bawal yan. Pwede nyo sa sea cargo conforme sa ml. I think 100 ml pwede yan pwede nyo rin siyang hand carry sa aeroplano. Konti lang na mga 25 ml yung pabango or yung toothpaste din na na sumusobra sa 100 ay hindi pwede. 100 ml pwede yan yung toothpaste kung ilagay nyo lang sa inyong mga hand carry or yung mga iba naman na mga bagahe katulad ng cellphone. Kung tatlo ang cellphone ninyo, huwag nyo na siyang ilagay sa air cargo. Basta pwede siyang i-allowed sa aeroplano, basta patayin ninyo yung baterya, hand carry ninyo, kasi ang cellphone pwede naman i-hand carry. 3 or 4 pwede nyong i-hand carry.
At ipatay nyo lang ang baterya. At hawak-hawak nyo sa inyong bag. At ito na yung ating mga bagahe. Nakakalito. Hindi mo alam kung anong umpisahan mo. Napakadami. Ayan o. Mga gamit sa bahay. Ang dami. Ang bigat. Problema mo na nga sa pagbabayad ng karga. Problema mo pa pagbabagahe. Kaya ang hirap guys na magpabagahe. Isipin mo kung ano yung papabagahe mo. Kung ano yung dadalhin mo. Diba? Kaya unti-unti hindi ko naman mininsanan yan. Mga 3 hakutan yan. Umpisahan ko muna itong mga gamit ko na ito dahil pagdating natin sa Pilipinas, pag-uwi natin, kung meron man tayo pag-uumpisahan na business, ayan natin, meron na akong nakahanda. Kasi yan talaga ang target ko na magluto. Kaya binili ko na dito. Kahit na ukay-ukay yan, stainless yan, mahal din sa atin yan. Kaya kung ano man yung nabili ko, makamura na rin ako sa box. Kagaya na nabili natin ng mga ganito, mga second hand, 50, 30, 20 reals. Kung ibibili natin sa mga pwesto to ang mahal. So, ano na lang, practical, second hand. Pero okay po pa po yan. Ayan mga gamit ko. Mga stainer, mga gamit sa lutuan, mga sandok, mga ito, pang blender. At ito, panggawa ko ng pulburon. Mga sandok. At may mga tray na rin ako dito. Ayan. Ayan, mga pinggan. Ano ba yan? At ayan. Tsaka, meron din ng pang-iyaw. Ayan, mga kasirola. At itong tray na binili ko sa ukay-ukay. Mura lang siya guys. At heto guys, tingnan ninyo. Ang kakapal. Stainless yan. Kung mag-aano ka ng sabaw. Ito, mag-aano ka ng yung karne. Tig-3 real lang yan, ang gaganda ng kalidad. Stainless talaga siya at makapal. Kung bibili nyo to sa pwesto, medyo may kamahalan. Kaya kailangan mamili ka rin ng magandang bibilin mo. Kahit mura siya, ukay-ukay. Pero talagang quality siya guys. Made in Japan, tingnan nyo. Stainless siya, hindi siya nangangalawang. At itong ating tray naman, tingnan nyo guys, itong ating tray, pang ano sa ulam. Ayan, tigta 10 real lang yan, stainless siya, matibay, quality, kalidad. At itong pang stainer ko rin, hindi siya nangangalawang. Mga kawali, mga pressure cooker, tsaka itong kawali na hindi siya dumidikit. Ayan, napakadami ko ng mga gamit doon sa bahay na inihanda sa ating negosyo. So ayan guys, yan yung ating munang ipapabagahe ngayon. At sa susunod na yung mga pagkain at mga iba pang cosmetics. Yan lang muna ang naipon ko. May mga presyo na rin yan guys. Kung miminsanin mo yan, mahal. Pero dapat paunti-unti ka lang mamili kasi lalo na kung malit lang ang sahod mo at hindi mo mabigla. Ayan, dapat paunti-unti. Huwag biglaan kasi kapag biglaan, baka maubusan ka ng budgets. Kaya yan, paunti-unti rin ang binili ko. May mga sapatos at ayan, mga kaserola. Hindi ko pa nailagay doon sa iba. At ayan pa yung isa kong mga bagahe. Ayun. Ayan, kaya iniunti-unti ko dahil ang mahal ng pabagahe guys. So ayan guys, sana meron kayo natutunan dito sa aking vlogs at engineers sa inyo bilang isang OFW at pagbabahagi kung ano yung pagbabagahe. Dahil ang buhay natin dito, lalo naman sa OFW, kumalit ang sahod mo, kaya kailangan magtipid-tipid ka at kailangan kung ano man yung mga plano mo sa buhay, kung ano man lang gusto mong bilhin, unti-unti bilhin mo na, ipabagahe mo dahil pag uwi mo sa Pilipinas, meron ka pang benepisyo at yun ang pag-umpisan mo at meron ka na pundar na kahit na papaano ay meron kayong nabili sa inyong mga sahod na paunti-unti. Ayan guys, enjoy watching po. Pobreng Kapampangan ulit. And don't forget to subscribe to my YouTube channel, Pobreng Kapampangan, and click the bell button na rin para updated kayo sa mga video na na-upload natin. At don't forget follow my page, Pobreng Kapampangan. Have a nice day. God bless po. Ayan, at naghahanda na ako ng aking ipapabagahe at hindi ko na i-detail sa inyo. Maraming salamat po.